Tanging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lamang ang sinasabing pumayag na babuyin at salaulain ang pambansang budget ng ating gobyerno. At ayon mismo yan kay Caloocan City Congressman at Senior Deputy Minority Leader, Congressman Edgar Egay Irice. At kanyang binabatikos nga itong si Pangulong Marcos Jr., bakit daw ho na pinayagan niya na babuyin ang budget, no? At umaabot ho sa 1.45 trillion pesos ang ginawahong insertions at diversions ng nakaraang tatlong taon, no, na budget sa ilalim po ng 19th Congress. So matindi ho itong mga banat ho ni Congressman Egay Irice at siyempre, dalawa lang ho iisipin ho dyan eh. Bakit ho pinayagan ng Pangulo? Ibig sabihin ay maaring siya po ay makinabang o pwede rin namang nagtatanga-tangahan o kung ano man. Hindi natin masabi. Pero alam naman natin na matalino naman ang presidente, pero bakit ho siya na palusutan ng ganito? So lumilitaw ang posibilidad ho rito, pumayag ho siya. Itong si Pangulong Marcos Jr. na magkaroon po ng insertions at diversions. Kasi sabi ho ni Congressman Egay Irice, yung ginawa hong mga amendments at insertions, ngayon lang po nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At hindi po ito nangyari sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, at mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po pumayag na masalaula ng ganyan ho yung pambansang budget. Pero dito po sa ilalim po ng Marcos Jr. administration sa 19th Congress, yung 3 taon ho na magkakasunod na pambansang budget, di ba? Yung 2023, 2024 at 2025 national budget, sinalaula at pinayagan ng Pangulo na imaniobra ho ng mga mababatas itong taunang budget, mga kababayan. At wala po, hindi po kumibo ang Pangulo. Ano ibig sabihin ng hindi kumibo? Maaaring sumang-ayon at siyempre kung siya ho pumirma dito ho sa tinatawag na General Appropriations Act of 2023, 2024 at 2025. Panoorin niyo ho, mga kababayan, at pakinggan itong pahayag ni Congressman Egay Irice. Alam niyo ho, maganda ho itong mga obserbasyon ng kongresista, no, Senior Minority Leader. Kasi talagang, di ba, madalas po ituro ho ngayon ng administrasyon at sa ilalim po ng Marcos Jr. administration, di ba, itong sinapala sa press officer, Claire Castro, na sinasabing di umano'y abogado, yung Duterte administration ang madalas siyang ituro. Pero dito ho, ito maliwanag na maliwanag, sabi po ni Congressman Egay Irice, nung panahon na siya po'y kongresista na nung administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo at maging kay Noynoy Aquino at kay dating Pangulong Duterte, wala hong ganitong pambababoy. Ito, panoorin nyo ho, itong pahayag ni Congressman Egay Irice, Senior Minority Leader, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan yung nangyari sa 3 taon dahil sa pagkagahama na magkaroon ng flood control projects. Sa halip na ponduhan yung mga importanteng foreign assisted projects, inilagay sa flood control. Kaya nga, unprecedented in the history of Congress na may napakalaking insertions, diversions at amendments na inabot sa 3 taon ng 1.45 trillion pesos. Hindi nangyayari yan sa anumang administrasyon. Mula sa pagkakatanda ko, yung inabutan ko, si GMA, nag-congressman ako noon, kay Pinoy, maski kay Presidente Duterte, na hindi ganyang kalalaki na pinakikialaman ng Kongreso. Ang sabi ko nga, ang term ko, sinasalaula ng Kongreso yung President's budget. Kaya lang hindi kumikibo yung Presidente at yung kanyang gabinete, yung kanyang economic team, yung kanyang budget team, di ba? So yan ang nangyari dahil prioritize nila yung mga flood control, yung mga rock netting, yung mga
solar street lights, yung cat's eye, yan doon nila nilagay yung pondo. Kung saan malalaki ang kickback, yun ang nangyari na naapektuhan yung ating yung pag-unlad ng ating bansa. Opo. Yan po ang naging pahayag ni Congressman Egay Rice. At ayon sa kanya, di umano ay bakit po, ang tanong niya ho, bakit pinayagan mismo ni Pangulong Marcos Jr. at maging yung kanyang mga miyembro ng gabinete, yung kanyang economic team ay nanahimik at hindi po kumibo dito ho sa kabuang 1.45 trillion pesos na insertions and diversions sa loob po ng nakalipas na 3 taon. At ayon po kay Rice, kasi ang ginawa po dito ho ng mga mababatas, kongresista man o senador, ay kinalikot ng gusto ang General Appropriations Act of 2023, 2024 at 2025. At yung mga talagang yung mga proyekto ho na dapat na ponduhan, wala po. Hindi po pinonduhan at yung mga unprogrammed funds ay kung saan-saan po inilagay sa mga proyektong mas malaki po ang kickback. Yung mga rock netting na huyan, yung mga cat's eye na yan, kung ano-ano, at siyempre yung flood control projects. Yan po ang pinagtuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration. Kaya sabi ni Congressman Rice, dapat sagutin ho ito ni Pangulong Marcos Jr. At bagamat sa ngayon ay siyempre dakdatang lagdaan na po ng Pangulo ito hong panukalang 2026 national budget. Bagamat kung ikukumpara mula po 2023, 24, 25 national budget, mukhang mas maayos ito. Pero ay po kay Rice ay kanyang isasampa, ihahain at maghahain po siya ng reklamo sa Korte Suprema kapag hindi po naivito ni Pangulong Marcos Jr. yung mga unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 national budget. Kasi ayon po sa kanya ay ito po ay malinaw na labag po sa ating saligang batas. Yun po ang sabi ni Congressman Egay Rice. Kaya dapat talagang wag po itong pahintulutan bagamat ang pangako po ng Pangulo ay kanyang re-reviewin ng gusto. Ito hong inaprubahan na budget po para sa 2026 ng dalawang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay ang sabi talagang re-reviewin daw ng lahat. Pero alam naman natin sa mga nakalipas, di ba, in 2025, 4,000 pages mga pahina, mahigit daw ang nireview ng Pangulo at wala ho siya nakita na mali. Pero yun ho, lumitaw ho mga kababayan, yun po ang isa sa pinaka-grabe ho at nababoy ho na, di ba, na pambansang budget dito po sa ating bansa. So dito ho, kung sakasakali ho mga kababayan na talagang hindi po ibibito ng Pangulo, ito hong provision sa ANA program ay kanya pong ipapadeklara sa Korte Suprema na ito po ay unconstitutional. So yun po ang banta ni Congressman Egay Rice. So abangan natin at siyempre ang Pangulo naman ng bansa ay meron po siyang kapangyarihan na ibito at wag pong tanggalin ho yung mga naaprubahan po ng dalawang kapulungan ng Kongreso pero hindi ho siya pwede magdagdag ng budget. Pwede ho siyang magtanggal. Ang pwede hong gawin dyan base po sa batas, yung realignment. I-realign niya lang ho mga kababayan. So yun po. Pero ang nangyari ho kasi dito talagang grabe ho mga kababayan, di ba? Yung nangyaring pagkalikot sa budget at na kung saan ay talagang napakatindi ang naging resulta. At mas lalong naging malawak po ang korupsyon sa ating gobyerno. Di ba? Pati ho itong yung budget ho sa kinuha na 60 billion pesos para po sa PhilHealth noong 2025. Inuutos na po yan ng Supreme Court na ibalik po. Di ba? At pero ang masaklap ho rito, mga kababayan, ay okay, ibabalik ho ng national government itong 60 billion pesos na pondo po ng PhilHealth. Kaya lang
taong bayan pa rin ho ang papasan. Kasi dito ho sa 2026 budget, doon po kukunin, taxpayers money ho ito. Matindi ho itong ginawa ho talaga ng Marcos Jr. administration, talagang sa pagkasalaula at talagang matindi ho yung pagmamaniobra. Kaya nga itong si Congressman Kiko Barzaga ng Cavite, meron po siyang panukala, magandang panukala ho ito na kung saan, sabi niya, gawing optional na lang yung PhilHealth contributions. Kasi dahil sa malawakang katiwalian sa ahensya sa ilalim po ng Marcos Jr. administration at ayon po kay Barzaga, hindi po makatarungan na patuloy na obligahin ang mga mamayan na maghulog kung ang pondo ay hindi naman po napupunta sa tunay na layunin. Siyempre, dapat yung serbisyong pangkalusugan, alam nyo, dapat numero 1 ho yan, prioridad Edukasyon, kalusugan. Yan po ang isa sa mga dapat ho na talagang pinagtutuunan ng pansin ng isang gobyerno. At sabi nga ho, dahil sa malawakang korupsyon sa PhilHealth, sa ilalim ng Marcos Jr. administration, optional na lang po. So, bahala na ho para yung kita ho ng mga mamamayan, di ba yung sweldo nila, imbis na kakaltasan pa ho dito sa kontribusyon na ito, wag na po. At madagdag na ho sa kita ng bawat mamayan. Kasi, di ba, matindi ho rito. Ang ginawa po ng ating gobyerno, mga kababayan, di po ba yung pagsalaula dito po sa ating pambansang budget. Okay, so kayo po, ano po masasabi nyo rito sa ating mga pinag-uusapan ngayon? At syempre, isa po sa pinaka-importante, magbigay po kayo ng comment o reaksyon kung ano po ang masasabi nyo rito. Ayon po kay Congressman Egay Rice, ito hong nakalipas na budget, 3 taon na yan, 2023, 24, 25, ay hinayaan ni Pangulong Marcos Jr. na babuyin at salaulain. 1.45 trillion pesos. Hindi po siya kumibo. Ano ibig sabihin ng hindi pagkibo? Alam nyo na. Ano masasabi nyo? Bakit hindi kumibo ang Pangulo? Siya ba'y nakinabang rito o hindi? Okay, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating palatutunan para kayo po i-lagi updated dito po sa mga issue na ating pinag-uusapan. At manatili ho kayo na laging talagang nagbabantay at nakatutok sa ating gobyerno dahil sa alam niyo naman ho, yung pera ho natin, ingatan ho natin. Dapat yung ating ibinabayad ng buwis, sila po ang gumagasta. Dapat to yung kanilang mga paggasta ay nailalaan sa tama. Napakikinabangan ho ng taong bayan, di po ba? Hindi yung napupunta ho sa bulsa ng mga politiko na gahaman. Sobrang gahaman sa kwarta, di po ba? Okay, yun lang po mga kababayan. Sa mga bago lang ulitin ko, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.